the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Welcome to my channel, Lolito World Trucker. Please subscribe. It's the motherfucking Eagle Double G. Hello guys, mega love shout out, Lolito World Trucker. Welcome back sa aking channel, no. Pa-subscribe naman sa hindi pa naka-subscribe, no, sa mga bago dito sa aking channel. So ito, nag-voice message lang ako. I-detalye ko lang lahat ng lakad namin. Ito yung pangalawang lakad namin na September 12 na pag-apply namin ng license, no. Ito pangalawang balik na namin dito kasi yung una pumunta kami dito, ang naging problema sa aking pag-apply, kompleto naman lahat ng puro original. Unang-una tiningnan yung Philippine license ko, pangalawa yung residence, passport, pangatlo passport, GKI. Kung naalala nyo na nag-live ako sa page na naingiyak-ngiyak ako dahil sa hirap ng exam na ipasa natin, na i-perfect pa nga natin yung dalawang exam, no. Bukod dun sa kasi tatlong topic yon, yung GKI na yon, no. So sa awa ng Diyos na ipasa natin yon. Yun yung pang-apat na requirements kasi yun talaga ang pinaka-importante din doon, yun pag truck driver ka, no. Apat. Yung pang-lima, kailangan may international license ka, meron na Geneva. Yun yung bagong nila dito, requirements. Pang-apat, yung medical certificate dapat original, galing sa doktor dito. So naka-stamp yun na original talaga yung dala. So yung pang-anim, igasulas. Yung tinatawag nila igasulas dito sa bansang Hungary. Yung pang-apat. So pakinggan nyo maigi para kung kayo may mag-a-apply dito. Ang pag-a-apply dito depende yan sa company ninyo, kasi napakahirap nga mag-apply ng EU license or Hungarian license. Ang kalimitan na ginagamit talaga dito ng mga truckers, ng mga Pilipino na mga nauna pa sa atin, maswerte ka kung kukuhaan ka raw ng driver's license or EU license, kasi isa lang yan. Pag sinabing EU license, Hungary license, isa na yan, kasi yan kasama sa EU yan. Kung mahilig kayo mag-search kayo sa mga Google na kung ano yung mga dapat marunong din kayo mag-search. Kagaya sa akin, nagsi-search kasi ako kung ano yung mga requirements, no. So yun ang pag-usapan nga na siyempre ang nangyari naman kasi dito, kaya nila ako kinuha ng license dahil ang lisensya ko mag-i-expire ngayong September 25. Nag-email ako sa kanila, sabi ko, boss, sinisi ko silang lahat kasama ang sekretary, apat sila at saka anak ng may-ari, sabi ko, at saka yung master namin, kung pwede uwi muna ako sa amin para ma-renew ko yung Philippine license ko, kasi wala akong magagamit dito, kasi dapat may physical talaga na dala kang na Philippine license. Yun yung pinaka-importante dito. Kahit may international license ka, kung wala ka namang Philippine license, makahanapin sa'yo, magkakaproblema ka. At isa rin sa tinitingnan pag nag-renew ka ng residence, yung Philippine license mo, kasi doon nila binabasihan. Yung sa awa ng Diyos, ito na, naglakad na kami dito, papunta na kami, nilalakad na namin yung Philippine license ko para mapalitan ng Hungarian license. So habang binabaybay natin yung siyempre hindi po pwedeng wala tayong video sa mga area na dadaanan natin. Napakaganda ng Budapest, no. Ang ganda ng Budapest, mapuno, at saka tataas din ang mga building dito. Ang ganda rin dito, at saka disiplinado ang mga tao dito. Malinis dito sa area ito. Maganda ang Budapest. So yun, habang binabaybay natin, kinikwento ko yung kasi para naman maintindihan. Nag-voice message lang ako dito kasi naka music dito si RP, yung master driver namin na Hungary. Kasi kung napapanood niyo yung mga ko na minsan kasama siya at saka yung pamilya niya. Kasi siyempre mabait siya sa amin mga Pilipino, close na rin kami diyan, kasama ng kanyang mga pamilya, mabait sa amin. So ito na guys, malapit na kami.
A few moments later. So ito na yun, ito na yung una, dala-dala ko na yung translation na yan. Yan. So habang nag-aantay kami, ito yung kinuha ko ng picture mo. Diyan, mga iba-ibang tao nandiyan. So ito na yun, dito na ako kinabahan kasi binusisi na naman ng babae yung aking dokumento. Pero sa awa ng Diyos, sabi niya, mag-picture ka na. Dito sa area na ito, pagkatapos niyan, nang nakapicture dyan, ako naman ang sumunod. Diyan sa 18 na yan. So after nyan, pag-picture, kasi siyempre nabusisi na lahat, sabi ng babae, balik kayo after 7 days. Tomorrow. Pero kinabukasan, ito na yung lisensya ko. Kasi hindi na siya umabot ng 7 days. Tinawagan ako, yan. Sabi na, yan, officially mayroon na tayong lisensya. Kasi, sabi ni RP, punta ka na doon. So pumunta ako mag-isa na lang dyan. Kung napanood nyo yung reels ko. Yan, mayroon na lahat. Truck, lahat, kasama na lahat ng ating mga ano yan. Kaya allowed na tayo mag-drive kahit saan. Dito sa EU. O Europe country. So ito yung pagkatapos ng pagkuha natin ng lisensya, no? Hindi po pwedeng wala tayong mga short vlog dyan. So nag-short vlog tayo para magpapasalamat tayo siyempre sa Panginoon, no? At sa mga taong nagtiwala sa atin, sa aming company, nagtiwala sila sa akin. Kasi siyempre bihira ang company na magtiwala sa mga empleyado nila, kasi kalimitan dito ang ginagamit talaga international license. So yun, wala silang talagang kinuhaan tayo ng lisensya kasi ayaw din naman nila na umuwi ako kasi para lang mag-renew ng Philippine license. Siyempre mahal din ng pamasahe pa uwi. Kaya yun, maraming salamat sa support, no, sa aking mga vlog, short vlog, sa aking page, Lolito World Trucker. Sa hindi pa nakapalo sa aking page, pakipalo na lang din. Ito yung page ko, tsaka kay Dayuhan Truckers. Yun. Thank you for watching, guys. Salamat. And God bless. Ciao.